Plano ng Australia na ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga kabataang wala pang 16 na taong gulang. May katulad na panukala sa Pilipinas na itinuturing pa namang social media capital ng mundo. Nakatutok si Jonathan Andal. Dahil sa posibleng malagay sa panganib ang mga bata dahil sa mga makikita, mababasa o kaya ay makikilala sa internet, may mga nangangamba kung paano napoprotektahan lalo na ang mga minor de edad. Si Mami Sheng may mobile app na kayang i-monitor ang cellphone ng mga anak. Pwede siyang i-lock para hindi po niya magamit yung phone niya. Kung nakalagin po yung mga account nila sa isa ko pong cellphone, nalalaman ko po, binaview ko po yung watch history nila. Paraan niya raw ito para makontrol ang paggamit ng anak ng cellphone, lalo na ang social media, na may mga content daw na hindi angkop sa mga bata. Pag yung algorithm po na follow nila or na-like nila is yung mga pa-sexy, yung mga bata pa na revealing, yun po yung lumalabas. So parang, syempre dahil bata pa siya, 13, baka nasa isip niya, ay okay lang to. Dahil dito, pabor daw si Mami Sheng sa nabalitaan niyang plano ng Australia na ipagbawal ang social media sa mga kabataan nilang wala pang 16 years old. Social media is doing social harm to our young Australians, and I am calling time on it. The safety and mental health of our young people has to be a priority. Sa Pilipinas, may kahawig na ganyang panukalang batas rin na gustong higpitan ang pagbabawal sa social media sa mga edad 12 pababa. Konti lang yan. Pag nakita mo yung mga majority of our young ones, hindi talaga sila namomonitor ng ating mga magulang. Kailangan ng pumasok ang gobyerno para maproteksyonan natin ang mga susunod na henerasyon. Kakausapin natin yung Committee on Rules at kakausapin na rin po natin si Speaker para na sa ganun mabigyan ng atensyon itong problemang ito ng ating mga kabataan. Sa pag-aaral ng UNICEF noong 2020, sa Pilipinas, 10 years old unang na-expose online ang mga kabataan. 2 oras kada araw sila kung mag-online. Karamihan ng kabataang nag-online, social media ang ginagamit. 6 sa 100 kabataang Pinoy may regular na nakakausap na nakilala lang nila sa social media. Isa sa bawat 7 kabataan naman ang nakipagkita na sa taong nakilala lang nila online. Pero si Mami Cares, di sang-ayon ay pagbawal ang social media sa mga minor de edad dahil marami naman daw itong benepisyo. Ang kanyang anak na 5 taong gulang may sariling social media account at kaya na raw mag-edit at mag-upload ng videos. Itong anak ko kahit 5 years old, nag-edit na siya ng sarili niyang video. So ako, nung bata, hindi ko siya nagagawa. Magpapaalam siya na mag-edit siya and then i-upload. So makikita ko yon. And then sa Messenger, pagka may gusto siyang sabihin, meron siyang i-chat na relative, ganyan, magsasabi muna siya sa akin. So guidance pa rin ng parents. Sabi ng sociologist si Samuel Kabuwag, higit sa pagbabawal sa mga minor de edad, mas kailangang i-regulate ang mga content sa mga social media platform. Technically, bawal talaga ang 13 pababa years old sa mga social media. Pero makikita natin sa mga feed natin, sa Reels, sa For You page, mga bata pa rin naman nag-upload, no? So, kahit sabihin natin may ban, nakakalusot pa rin sila doon, no? So, ang best way talaga is dapat ayusin is yung mga gumagawa ng content na harmful sa bata. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.